Pag pinag-uusapan nga ang small displacement adventure scooter dito sa atin ay masyadong mahigpit ang labanan sa merkado. Paano naman kasi mga brad? Ang mga brand dito sa atin ay kanya-kanyang salpakan ng mga latest features at pataasan pa ng specs para sa performance ng adventure scooter nila. Katulad nga nitong FKM Venture 150 Ultimate Edition na siksik sa mga tech features na hindi ka rin mabibitin pagdating sa performance. Kaya mga brothers, sama na kayo dahil sa ating episode ay aalamin natin ang performance ng FKM Venture 150 Ultimate sa isang long ride review. Kaya let's go sa go! Ang FKM Venture 150 Ultimate Edition ay isang adventure scooter na fully loaded pagdating sa mga tech features na kung anong meron tayo sa market ngayon. Katulad nga ng dual channel ABS para sa safety natin sa preno para maiwasan ang paglalak ng disc brake sa mga biglaang paghinto. At sinamahan pa yan ng FKM ng traction control system na isa ring safety natin para sa mga madudulas na parte ng kalye nang makaiwas tayo sa mga aksidente. At dagdag ko na nga rin pala dyan ang side stand kill switch ng scooter. For the security, meron na nga rin itong nauuso ngayong feature sa mga auto na dashcam dahil ang Venture 150 Ultimate ay equipped ng front and rear camera para sa security natin sa daan kung sakaling may mangyari sa atin at sa motor. At ang matinding features nito para sa akin ay ang kanyang snorkel air cleaner na nasa mismong ilalim ng upuan ng scooter. Dahil nga sa features na ito ay mataas ang chance na hindi titirik ang Venture 150 Ultimate kung sakaling ilusong mo sa mga baha at ilog na senaryo. In electronics naman, naka-LED na lahat ng ilaw ng Venture 150 Ultimate na magmula sa taillight na B-shape na nagre-represent ng Venture model. Headlight na quad projector lamp na may kasamang daytime running lights. And of course, naka-transition naman ang turn signal lights ng scooter. Fully TFT display ang panel nito kung saan makikita mo dito ang meter panel, tire pressure monitoring, information bar, apps connectivity, camera viewing, and setting na ma-adjust mo nga pala ito using ng button sa handlebar switches. Naka-smart key system na rin ang scooter para mas less hassle sa starting ng motor. Stop-start system para makatipid tayo sa gas sa tuwing umihinto, and USB charging port para makapag-charge tayo sa ating mga biyahe. At ngayon mga brothers, panoorin nyo kung paano mag-perform ang Venture 150 Ultimate Edition sa mga twisty na daanan. So ngayon, tetestingin natin itong Venture 150 Ultimate sa kurbada. So tingnan natin yung performance niya, kung paano siya mag-behave, di ba? Kung paano siya ka-stable. So eto, may mga kurbada na rito. Kita naman natin sa ating Google Map. Let's go! Actually, na-test ride ko to, medyo bitin kasi impression ride na yung ginawa ko dito sa motor na to. Ngayon ko lang talaga siya maira-ride ng ganito, yung tipong long ride, nature, no? So once again, ang ride natin is total of 200 kilometers. Ginawa na po natin yung sa Venture 180. At uulitin lang natin ulit ngayon dahil dala naman natin ang Venture 150 Ultimate version. Alright, kurbada, cornering niya mga brothers. Ito ang gustong-gusto ko sa Venture 150 at saka sa Venture 150 Ultimate. Itong dala natin. Itong si Ultimate, ganda mag-kurbada nito. Tsaka yung response ng throttle niya, gustong-gusto ko, no? Pagdating sa acceleration, kasi hybrid ang engine nito mga brother. Meaning, 0 to 3 seconds nag-a-assist yung hybrid para sa arangkada, no? Mas nagdadagdag ng konting power lang naman. At syempre para makalis din tayo sa fuel consumption. No, ayan, hindi naman siya ganun kalakas ang katulad sa Venture 180. Malakas kasi talaga ang Venture 180 pagdating sa arangkada. Ito, ramdam mo siya pero hindi ka ma-overwhelm. Sakto lang, no? Pero kung gusto mong overtake, magagawa mo pa rin dito sa motorcyclone ito. Yan, tulad ngayon, may tricycle sa una natin, si tatay, pwede natin ma-overtake yan. Basta straight road. Ayan, o. Di ba? Dali lang. Basic lang sa kanya. Papanit pa to mga brother. And speaking of papanit, medyo kailangan niya ng para sa akin kailangan na may buwelo siya. Yun ang napansin ko dito sa Venture, no? Kailangan na nakabuwelo siya. Pero pagka kasi kanina mabagal ako papanit, hindi naman hirap masyado yung makina.
sakto lang, may ingay siya, pero hindi ko naman siya nakikitaan ng struggle siya. Katulad ngayon, papanik tayo mga brad eh. Ayan o. And then, ang daan kasi dito may papanik, may pababa. Alam niyo naman sa mga kurbada ng bundok eh, di ba? Pero ganun pa man, hindi naman ako bitin. Gusto ko yung acceleration performance nito. Mas gusto ko to kaysa kay Venture 180. Kay Venture kasi medyo nabibigla pa ako dun eh. Kasi malakas talaga si 180 kumpara dito kay Ultimate. Up, corner, slow speed na corner. Oh, basic, magaang siya. Wala siyang bigat. Kasi minsan may mga scooter may bigat sa unahan. Ito wala, magaang siya. Pretty stable yung gulong niya kasi malapad, no? Yan, 13 inches ang gulong dito sa harap, 14, tapos 13 naman dito sa likod. Di ako nagkakamali. Maganda yung combination ng size niya. Tsaka naka CST tayo dito, kaya alam ko na makapit ang goma natin sa kalsada. At syempre hindi rin ako naiilang dahil meron tayong dual channel ABS and also traction control, di ba? Katulad kanina may biglang preno ko kasi may biglang lumabas sa intersection eh. Oh, walang problema, hindi siya gano'n na dudulas basta-basta. Ang ganda ng ano ito, cornering ito. Hindi siya mahirap pasunurin, hindi matigas ang ulo ng motor na to. May i-enjoy kayo pagka ganito yung scenario ng riding, no? Halimbawa mga probinsya katulad nitong dito sa ngayon, papunta tayo ng Bagak Bataan, galing tayo Morong, no, may i-enjoy nyo siya, yan, no? Effortless. Hindi ko ganun kapagod. Gusto ko rin yung riding comfort dito. Mas gusto ko to para sa akin kumpara sa Venture 180. Parang mas fit ako sa kanya kasi si Venture mataas eh, mga brothers eh. Mataas ang seat height nun. At saka mas malaking room nito. Mas malaking room ng Venture 180. Ito sakto lang, no? Ngayon nakakasagad pa nga ako sa unahan sa Venture. Hindi ako masyado makasagad doon. May kalakihan yung room niya. Yan yung napansin ko dan. Pero dito sa kanyang sitting position, all good siya, sumasagad ako dito. Pagka tumatakbo mo to, sasagad na ako dito sa dulo para may konting sandalan yung ating likod sa ating lower back kasi pa-scoop ito. Yan. Alright oh. Konting lean lang, liliko na siya ng maganda o swabe. O, suspension naman niya mga brothers, mas para sa akin mas gusto ko yung chemistry ng suspension nitong Ultimate kumpara kay Venture 180. Mas para sa akin mas swabe siya. Ang ganda talaga ng daan dito sa Morong Bagak Road oh. Lalo na pagdating natin ng Bagak Maribeles Road. Yun, mas mountain doon. Dito kasi more on trees, no, mapuno dito, which is can give you some positive vibe at saka syempre sariwa yung hangin. Alright, balik tayo. No, overall performance niya pagka sa ganitong sitwasyon o ganitong daanan mga brothers, mag-i-enjoy kayo, no? Makapit yung gulong. And pagdating sa preno, responsive ang preno nitong Venture 150 Ultimate, no? Wala akong problema sa kanya. Harap at likod, hindi naman siya sobrang sensitive yung preno, no? Kailangan mag-exert ka pa rin ng konting effort, pero ganun pa man, gumagamit lang ako dito ng dalawang daliri pag nagpipreno dahil nga syempre disc brake na yung harap nito at disc brake na rin yung likod. Ayan o, pero masasagad mo naman siya. Yun lang, makikailan na sa ABS. Hindi ko pa naman nararanasan gumana ng traction control since hindi pa naman tayo nadudulas dito sa motor na ito. ABS kanina naramdaman ko konti dahil nasagad natin yung preno. Oh, yan talagang ABS saves life, iba talaga. Opo. Oh, di ba? Corner. Yes, swabe pababa na to mga brad. Oh. At saka ang ganda ng shocks niya. Para sa akin yung laro talaga nito, the best na the best. Mas gusto ko yung approach ng shock nito, lalo na rito sa unahan. Parang nakalang sinisiso. Sarap. Ano, kasi malaki rin ang ang ambag ng shock pagdating sa overall performance, pagdating sa riding stability ng motor. Pag di maganda shocks mo, nako, wala na. Lalo na pag long ride ng mga ganito oh. Tapos sa engine brake na mga brothers, hindi naman ganun kalakasan ko kumpara ko kay Venture 180. Si Venture kasi pag binitaw mo yung gasolina, mararamdaman mo talaga hatakin ka ng engine brake. Pero ito, sabi lang yung engine brake niya, mararamdaman mo pero hindi ganun magugulat ka o ganun kalakas. Tama lang, no? Nasa mutual performance lang yung engine brake nito mga brad. So ayan, pero tayo konti, diba? Tanaw sa mga parating, and then din natin ang konting motor. That's it, ganun lang siya kadali iliko mga brothers. Hindi siya pahirapan.
Overall, pagdating sa ganitong senaryo, sa mga zigzag road ba, mag-enjoy kayo rito sa performance nitong Venture 150 Ultimate. Sa mga brothers, susubukan natin itong Venture 150 Ultimate ng 0 to 100 kilometers per hour. Tingnan natin kung ilang segundo siya makakatakbo. 1, 2, 3, go! Ay, 99. Pwede na ako doon. Hindi ko na yung daan eh. Alright. Eto na. Woohoo! Woo! So mga brothers, masusubukan natin ngayon ang Venture 150 Ultimate sa off-road. Ha! Actually okay naman yung performance ng suspension nitong Ultimate. Stable naman, di naman ganun sobrang tagtag. May konting stiff siya sa likod lang kasi magaan lang ako mga brothers. Lagi ko nga sinasabi, I'm only 54 kilograms. Siguro kung may angkas ako dito maglalaro, pero kasi ngayon sila dala niya yung motor niya eh, kaya mag-isa lang tayo sa motor. And then for the reference, may dala tayong 45 liters na top box. I guess nakasa mga 4 o 5 kilo yon. Pero maganda yung performance nito sa off-road, tsaka makapit yung gulong. Pansin ko na kagad, hindi naman ako expert sa mga off-road riding, pero as a novice, pasado sa akin yung performance nitong Venture 150 Ultimate pagdating sa mga ganong kalye. Diba, hindi mo maiiwasan, may mga biglaan, lalo na pagka probinsya yung ride mo, katulad nito. Dito kami ngayon sa Morong Bataan. Yeah, all good. Nakakuha nga ako dito ng 41.7 km per liter in fuel consumption dito sa biyahe namin paikot ng Bataan na almost 200 kilometers na ride. At hindi na rin masama ang fuel consumption nitong FKM Venture 150 Ultimate dahil ito naman talaga ang ideal consumption para sa isang 150cc fuel injected na scooter. Matipid na ito para sa akin mga brothers, considering may mga dalahin rin ako during ng ride. And for the recommendation mga brothers, kung ikaw yung tipo ng rider na naghahanap na isang relax na scooter and yet dual sports ang purpose, aba, i-consider mo itong adventure scooter na ito. At syempre, pagdating sa tech features, ay kumpleto na ito, kaya naman napaka-convenient nito imaneho na hindi ka rin basta-basta mabibitin pagdating sa performance. At may presyo lang ang FKM Venture 150 Ultimate ng 166,000 pesos. At mapapasayo na lahat ng modern features na meron ngayon sa market pagdating sa small displacement adventure e-scooter. Sa mga interested maglabas mga brothers, maaari nyo po kaming i-PM sa ating FB page para ma-assist kayo pag kayo ay mag-a-avail o mag-a-apply ng terms ng mga unit ng FKM. Comment naman kayo ng yes mga brothers kung nagustuhan nyo ang ating episode para dito sa FKM Venture 150 Ultimate Edition. And see you for the next vlog. Ride safe and cheers!